temperate. So tayo lang po tayo, basahin lang po natin mula ito. Yan lang po tayo sa Titus chapter 2. Titus chapter 2, hindi ko po sinulat yung buong chapter dito. Pero buksan niyo po Titus chapter 2 verse 1 to 10 kung hindi po ako nagkakamali. Titus chapter 2 verse 1 to 10. Okay? 1 to 9 pala. Okay, sa akin po yung first verse, sa inyo po yung second verse. At pagkasunod-sunod po tayo. Tawag po dyan responsive reading. So, Titus chapter 2 verse 1, but speak thou the things which become sound doctrine. Okay po? The aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, charity, and patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, and to love their children, To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. young men likewise exhort to sober-minded. Verse 7, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Sound speech that cannot be contained, that he is yoked them contrary part be ashamed, having no evil things to say of you. Verse 9, exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, that answering again, verse 10, not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Let's pray. Lord, kami po ay pag-aaralan ng inyong salita. Patnubayan niyo po ang aming kami. At Lord, na hindi kami lumipad yung isip po namin. Hindi po kami mag-isip ng kung ano-ano. Yung aming puso po, Panginoon, ay talagang ituon niyo po para sa inyong salita. Ang aming katawan, Lord, ay gamitin namin para lamang sa inyo sa oras na ito, sa pakikinig. Hindi namin gagamitin aming bibig sa pakikipagdaldalan, aming katawan sa pakikipagkulitan. At Lord, hindi lang sa pakikinig, sana intindihin po namin ito, tatandaan po namin ito ng buong puso para po, Lord, ito po ay maisagawa namin para sa inyo. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. O, tayo po ay maupo. Ngayon po, dito po tayo sa verse 2. Nakita niyo po ba, Mang Jaime? Kung hindi po, usog po kayo sa harap. Pante. Sabi ito, that the aged men be sober, grave, temperate, sound faith, in charity, and patience. Na pag-aralan na po natin ito. Pero isa-isahin po natin itong mga bagay ng ito. Last week, pinag-aralan po natin is initiative o pagkusang loob. Kasi yung Panginoon ay nagkusang loob. Si Pablo ay nagkusang loob. At yung church sa Thessalonians ay nagkusang alin? Loob. So dapat tayo, may kusang loob tayo para sa Diyos. Una sa lahat, yung kusang loob na yan, gagawin natin yung mga dapat para sa Diyos muna. Sa umaga, magdasal na tayo, mag-Bible reading na tayo, mag-devotion na tayo, bago ang lahat. Bakit? Uunahin natin yung Diyos sa lahat. Sa church tayo, hindi church lang si pastor, hindi ko, o yung iba lang dito, lahat tayo magtutulungan sa church. Pag wala po kayong ibang ginagawa, sana po magtulungan si Dasali at si Sister Sally tumutulungan sa pagluto. Sila Bang Jaime tumutulungan sa paglinis, yung mga girls tumutulungan dito. Si Jacob, tinuturuan pa yan, pero tumutulungan sa pag-imbita. Okay? Minsan yung iba. Kaya sana tayo lahat maaga sa church. Kasi sana pag Sundays, lalo pag Sundays, may dala na rin tayong bisita. May initiative tayo na ipakilala ang Panginoon sa iba. Pag nahihirapan, mas maganda, isama nyo dito. Kahit hindi muna sila magdamit maayos, pero sabihin nyo maging decente lang. At para makilala nila sa Jesus. Pero mas best, araw-araw, nagsasolving tayo. Pero dito sa temperate, ano ba ang ibig sabihin ng temperate? Alam nyo ba, napag-usapan na natin, ang temper kasi ganito. Pag kayo po ay gumawa ng isang bakal, gumagawa kayo ng isang kutsilyo, kadalasan po ang kutsilyo ay tinunaw na bakal o mga kung ano-anong klaseng mga bakal yan. May aluminum dyan, merong dyan tungsten, etc. etc. May
kung ano-ano pa yan. Kaya nagkagawa sa stainless steel kasi may chrome, merong copper, may iba-ibang klaseng steel. Okay, may iron. So yan, tinutunaw. Pagkatunaw po niyan, hinuhugis. Pag nahugis na po yan, alam nyo anong ginagawa? Nilulublob yan sa langis. Tempering yan. Iinitin na naman, ilulublob na naman sa tubig. At may kita nyo yung pagpukpuk-pukpuk na yung tempering yun, ibig sabihin para magsiksika ng maigi. Kasi di ba pag kayo po ay merong kutsilyo tapos sinahasa nyo, may bula sa loob. Ang pangit. Gayun din po pag tayo po ay may kita ng mga construction, ba't kaya parang dinidikdik muna ng dinidikdik yung lupa? Minsan may pison pa na dumadaan para lang magdikdik yung lupa. Tinatemper po yun. Para po, at binabasa pa yan. Kasi pag hindi, ang mangyayari niyan, sisementohan agad, tapos hindi pa pala nasiksik yung lupa, mamaya, lulubog yung lupa sa ilalim, masisira lang ulit yung semento. Sayang lang. So yun po yung tempering. Okay? Kadalasan ang tempering talaga pag inintindi mo na lumang panahon tungkol yan sa iniinit na mga bakal at ginagawang mga sandata para maging matibay. So tempering po or temperate, ibig sabihin matatag kapag inisip nyo sa literal na bagay. Dapat bawat isang Kristiyano, kaya po tayo nagdi-discipleship, ito sa men ito, pero sa women kasama rin yan, okay, is to become temperate. Ang isa pong ibig sabihin, point number 1 ng temperate is self-control. May control ka sa iyong sarili. Kukontrolin mo ang iyong sarili. Pag tiningnan po natin yung Romans chapter 7, sa bandang dulo, mababasa niyo po doon yung ginawa, sinasabi ni Pablo, yung siya mismo ay nagagawa niya yung mga bagay na alam niyang mali. Nagagawa niya po yun at siya po ay nalulungkot. At yung alam niyang tama, kadalasan hindi niya magawa. Isipin niyo na, si Pablo pag nakikita natin yung mga ginawa niya na sinulat ni Luke doon sa libro ng mga gawa, ang tindi ni Pablo. Pero tingin pa rin ni Pablo sa kanya maraming mali. Kasi lagi siya nagbabasa ng Biblia. Pero ganun po. Salamat sa Diyos, sabi niya, siya po ay nagagawa niya yung tama sa Panginoon. So ito po, self-control sabi sa English. Ito yung abilidad na makontrol yung sarili, particular po sa mga emosyon. Diba? Kadalasan yung tao ma-emosyon eh. Yung emosyon, yung mga kagustuhan, o mga expression po nila sa kanilang sarili. Lalo na sa mga may hirap na sitwasyon. Naka-English lang po dito yan. Okay. Siguro mas alam niyo naman, mas komportable po ako nag-i-English. Pero ito po, salamat sa Diyos, binigyan po ako ng paraan ng mga pagsalita ng Tagalog. Pero ilang taon po yan bago ako natuto mag-preach ng Tagalog na maayos. So yun po, ibig sabihin, ang pinaka-ano dito is yung impulse po natin. Okay? Yung impulses natin. Ano yung impulse? Ito na yung nakasanayan o yung mga gawa ng katawan natin. Ugali na natin ito eh. Ito yung kadalasan yung defensive mechanism natin. Okay, yung automatic, yung reflexes ng ating katawan ganito. Pag may nakita tayong parating dito sa ating mata, anong mangyayari sa mata natin? Pipikit. Impulse yan ng mata natin. Reflexes ng mata natin yan. Pag may nakita tayong na parang parating may binato sa atin, kunyari bola ng basketball, at medyo alanganan, ano gagawin natin? Iilagan natin. Ganun tayo, iilagan natin yung bagay na yun. Ngayon, pati sa ugali natin, may mga impulses tayo, may mga defensive mechanism tayo. Ang katawan natin ay makasalanan. Ganito yung katawan natin. Pag tayo ay napagsabihan na mali tayo, anong defense mechanism natin? Ganito Una, hindi ko ginawa yun. Magsisinungaling tayo. Pwede tayo magsinungaling. Kadalasan nagsisinungaling. Bakit? Kasi ayaw nating maparusahan o masisi. Takot tayong mapahiya, masisi o maparusahan. Takot tayong mapagsabihan tayo na tayo ay mali. Hindi ko ginawa yan. Magsisinungaling agad. Ano pa? Ibibintang sa iba. Hindi nga nagsinungaling, pero ibibintang. Kasi dahil sa kanya, pwede magsinungaling na ibinintang, pwede aminin pero ibibintang muna kasi dahil sa kanya kaya nagawa ko to eh. Bakit ka nagnakaw? Sobrang hirap ko, nagnakaw ako.
Mali pa rin yan pag nanakaw pa rin iyan. Diba? Ibibintang o isisisi sa sitwasyon, isisisi sa isang tao. Kasi ganun yung ginawa ni Adan at saka ni Eva. Adan, ba't mo kinain yung prutas ng karunungan ng tama at mali? Di ba pinagbabawal ko sa inyo yun? Kasi yung binigay nyo, kasamahan ko na babae, pinakain sa akin. Kung hindi mo ginawa yan, siguro sinasabi ni Adan, hindi mangyayari yan. Anong ginawa ni Eva? Imbis na po na i-own niya na humingi siya ng tawad at sabihin ni Adan na gano'n, si Eva rin. Kasi itong demonyo na ahas, tinukso ako. Pero hindi naman nila gagawin yun pag hindi nila ginusto. Ganon yun. Marami sa atin ang ganyan. Baka marami pa sa atin ang ginagawa yung mga bagay na iyan. Imbis na aminin na may mali tayo, oo, may mga circumstances na may ginawa tayo na nangyari yung mga bagay na yun. Buti sana pag di natin talaga alam na mali yun. Pero isisisi natin o ipibintang o magsisinungaling tayo. Impulses yun para lang sabihin natin hindi tayo mali. Ang isa pang impulse doon, pag nagalit sa atin dahil mali tayo, magagalit din tayo sa tao. Ikaw nga eh! Hanapan natin ng mali. Yung nagsabi sa atin. Madalas nangyayari ito pag mahal mo sa buhay yan. Close na close ka sa isang tao eh. Sisisihin mo kagad yung tao. Di ba ganito rin eh. Pag nakikita niyo doon sa TV, minsan nakabangga na ngayong isang sasakyan. Sisisihin pa yung binangga niya. Ikaw kasi harang-harang ka. Sir, wala ka naman kasi sa tamang batas trapiko. Kunyari, lalo na ako nagmamotor ganito eh. Minsan nadudun na ako sa slow lane, sa kanan. Matagal na ako doon, binabaybay ko doon. Biglaan na lang may sasakyan na mabilis na galing sa likod dito sa kaliwa, sa outer lane. Ay, doon mismo sa inner lane. Ako nasa outer lane na. Bigla na lang gigit-gitin ng ganun. Tapos sabihin pa kadalasan pag ganun may nagit-git. Kasalanan niya kasi hindi umalis. Hindi, kinain mo yung linya at wala kang signal light. Nabiglaan ka na nagkan. Pero kadalasan yung gumawa nun, sisihin pa yung binangga nila. Ganun ang tao. Napaka sama ng ugali ng katawan natin. Huwag niyo sabihin ligtas kayo at yung katawan niyo banal na. Hindi. Yung puso natin, binago na ng Diyos, pero yung katawan natin, tinitraining natin dapat ito. Ganyan yan. Impulses natin yan. May impulse din tayo na kunyari sobrang saya natin. Kasi sinabi dito sa emosyon eh. Ay kung ano-ano yung gagawin natin. Di na tayo nag-iisip. Gagawin na lang natin. Ay, mali pala. Di ba naalala niyo yung news ng isang araw, natatawa nga ako dun eh. Nagpa-despedida siya doon sa Sampaloc, Maynila, sa painuman. Napagkaso siya ng 80,000. Sabi hindi niya rin kasi alam dahil lasing na siya. Wala pala siyang pambayad. Despedida siya kasi sasakay na ng barko. Imbis na makasakay ng barko, nakakulong na siya tuloy ngayon. Impulses. Sobrang saya. So, alamin nyo kung yung mga gagawin nyo tama para sa Panginoon. Desires. Ano yung desire natin? Karamihan, siguro 90% ng tao, o 95% ng tao, pera. Uunahin natin lagi ang pera bago sa Panginoon. Tapos, sigurado yan. Kahit yung sinong mananampalataya na dyan, magpera na minsan ang usapan. Minsan uunahin pa ang pera. Saan yung pera? Yung mga kayamanan natin na pwede mawala. Yung pwede natin kitain sa araw na yun. Mas uunahin natin yan. Kunyari, worship service, uunahin natin yung kita natin o uunahin, isa-secure natin yung mga bagay-bagay natin. Na pwede naman natin i-secure yung mga bagay na yan before the worship service. Pag-ipunan yan. O pag-aralan paano i-secure. Minsan, kakalimutan natin na ang tama at mali, baka manalo ako sa loto. Tataya ako. Ang dami sinabi niya yung taong nagmamadaling magyumaman, babagsak. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yung nagmamadaling yumaman. Step by step yan. Minsan, para magkapera, baka magnakaw pa kayo, mandaya pa kayo, magsugal, magbenta ng illegal na droga.
magbenta ng alak, magbenta ng sigarilyo. Alam nyo ba, pag Kristiyano na tayo, hindi dapat tayo maging cause na pinanggagalingan ng mga bisyo, kaya hindi tayo pwedeng pinanggagalingan ng magbibenta pa tayo ng sigarilyo. Hindi. Magbibenta pa tayo ng alak? Hindi. Lalong hindi tayo magbibenta ng drugs. Huwag yun. Hindi tayo magpapatayan ng sugal. Para lang sa pera, hindi. Gagawin natin yung tama para sa pera. Disciples yan. Yung mga teenagers ngayon, young people, boyfriend, girlfriend. Kasi may kilig factor. Niloloko kayo ng mundo. Niloloko kayo ng damdamin mo. Pagdating sa bagay na yan. Ang pag-aasawa, pag tinignan nyo biblical, yung pag-boyfriend, girlfriend, ito po ay paghahanda na sila yung magiging asawa mo. Alam niyo sino yung matigas na ulo nagkaroon ng girlfriend kaagad? Sino? Si Samson. Ano nangyari kay Samson na why, Delilah? Why, Delilah? Ayun. Binulag siya. Eh, kailangan niya mamatay para bumawi sa Panginoon. Mamatay doon sa pagbuo ng templo ng mga kalaban na Palestina. Kasi matigas yung ulo eh. Kaya kung ako sa inyo, hanggat di pa kayo ready magpakasal, huwag muna kayo mag-boyfriend. Kung ready kayo magpakasal na siya yung magpapakasal niya, hindi trial and error ng boyfriend and girlfriend. Hindi tama ang live-in. Usong-usong nga yung live-in. Mali yun! Ayaw ng Diyos na mayroong pagsisiping ng lalaki at babae hanggat hindi pa kasal. Kasi banal na bagay. Pag hindi pa kasal yan, hindi yan tama. So, yun ang desires, okay? So, ano yung gagawin natin sa desires? Self-control. Temperate is self-control. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 27, nabasahin po natin ito. Know ye not that they which run a race, in a race, run all. Sabi niya, hindi niyo ba alam kung sino yung tumatakbo? Kasi ito yung mga sportsman, yung mananakbo. Diba yung mga track and field, yung mga talaga mabibilis tumakbo. Sila ay tumatakbo ng buong lakas. But one receiveth the prize. Isa lang po ang nakakakuha ng premyo. Kahit buong lakas silang tumakbo. So run that they may obtain. Sila talaga tumatakbo ng buong lakas nila para makuha nila yung premyo. At sinabi nga sa 25, and every man that striveth for the master is temperate in all things. Dahil gustong-gusto nila, ito kunyari sa nagtatakbo, para nila ma-master yung isang bagay, is temperate in all things. Para sa pagtatakbo, sila po ay matatag na sa pagiging magtakbo. Nag-training sila na nag-training para po sila ay bumilis tumakbo. Paano ba ito mag-training para bumilis takbo? Ang daming drills niyan. May footwork pa dyan. Ang pinaka-importante dyan talaga, ititrain mo yung lakas mo sa pagtakbo, yung muscle mo dito sa hita, sa binti, at yung paghinga mo. Para hindi ka basta-basta kagad mapagod at hingalin. Kailangan ka tumakbo na ilang beses sa isang linggo at malalayo yung takbuhin na yan. Kapag ikaw ay gusto mo mag-basketball, hindi yung, ay magaling na ako mag-basketball, di ka na magpo-training. Magpa-practice ka na magpa-practice mag-dribble, magpa-practice ka mag-shoot, magpa-practice ka mag-layup, magpo-footwork drill ka, paghihirapan mo yan. Kayong mag-aaral, kaya kinukulit kayo kanina na mag-aral kayo ng maigi araw-araw kasi yung pag-aaral nyo ng maigi, ginagawa nyo ito para sa Diyos. Kasi gusto nyo na maging tempered kayo. Maging matatag. Kaya ngayon nag-aaral kayo, grade by grade, pataas ng pataas eh. Kasi para step by step, kayo ay natututo. Mula sa pinaka-basic hanggang sa mahirap. Hanggang may ma-master kayo. Sabi nga ni Angel, gusto niya mag-culinary. Siyempre, kailangan niya magsimula muna. No elementary, paano siya mag-culinary? Eh, may mga ingredient book dyan, recipe book. Hindi naman siya marunong magbasa. Diba mahirap yun? Ako naging IT. Ang hirap naman siguro mag-IT pag hindi ako marunong mag-unang-una, mag-1+1. Magsisimula ako sa 1+1, 2+2 hanggang multiplication, division, subtraction, hanggang mapunta sa algebra, trigonometry, calculus, differential and integral, advanced math, statistics, probability. Para gumaling mag-program. Diba? Pataas sa pataas, nagsimula lang sa 1+1. That's being temperate. So, pero sila ginagawa ito na
in all things. Now they do obtain it to obtain a corruptible crown. Para sa nasisira na corona. Yung corona, ito yung parang laurel na ganon, na ginto. Yun yung mga corona na binibigay. Hindi corona ng hari, ha? Ito yung parangal ng panahon ng Romano. But tayo we want to be temperate, tayo talagang maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng pabuya o ng reward na hindi nabubulok o nasisira. Okay? So dito, temperate is self-control. At sinabi nga sa 26, therefore, so run not as in certain... Ito, ngayon, pag ikaw ay tumakbo, hindi kayong tatakbo na walang kasiguraduhan. Ang ating itinatakbo kaya tayo nagdi-discipleship para maging temperate ay para sa kasiguraduhan. So, fight I not as one that beateth the air. Ang hirap naman pag tayo may pagsuntukan, may pag-wrestling, may pagsipaan. Kaya may kalaban tayo, may kasparin tayo, tas lagi sablay. Sasabihin ko sa inyo, siguro hindi kayo nagbaboxing dahil karamihan sa inyo babae, pero mga lalaki, si Boy Boy, si Mang Jaime, si Tep Tep. Pag sumuntok kayo ng buong lakas at ere yung natamaan nyo, minsan mapapaikot ka pa eh. Tapos nakakapagod. Wala nangyari sa sinuntok ninyo, ere na suntok nyo, kasi nakailag. Okay? So dapat sigurado tayo sa ating tinatarget. At ang tinatarget natin ay mas tumatag tayo sa ating pananampalataya. Ulit, yung pananampalataya natin galing sa Panginoon yan. Pero yung pagpapractice natin para gamitin yung lakas ng pananampalataya ng Diyos na binigay ng Diyos sa atin ay dapat mas lalong gumanda. Kasi may hadlang eh, yung makasalanan nating katawan. At sa verse 27, but I keep my body, under my body. I keep under my body, sabi niya, itong katawan ko, and bring it to subjection. Di ba? Sanabi natin dito of mga desires. Ano po ba yun? Desires and impulses. Sabi niya, itong mga bagay na desires at impulses ko, pinipigilan ko itong katawan ko. Lest that by any means when I have preached to others, I myself because. So, sinasabi dito, kesa naman, pag ako ay nagpipreach, pero nakikita nila, ginagawa ko yung mga bagay na itong mga impulse, itong mga bagay-bagay na nakasanayan ko, tsaka design na hindi kaaya sa mata ng Diyos, ginagawa ko, ay nakakahiya ako dahil ako yung unang-unang nagkakasala sa mga bagay na aking tinuturo. So tayo, pag sinasabi natin tayo ay Kristiyano, dapat tayo ay kinokontrol natin yung ating katawan kasi binigyan na tayo ng lakas sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinabi nga yan sa John chapter 14 verse 26, ipapaalala ng banal na Espiritu lahat sa atin na mga itinuro na Jesucristo para sa atin. Kaya wala na tayong kawala. Kasi nandiyan na yung banal na Espiritu sa'yo. Kaya gagawin natin ay sumandal sa banal na Espiritu at gamitin ang kanyang lakas. Amen? Wala na tayong dahilan. At ipapractice natin yan. Kaya normal, pag ikaw ay bagong mananampalataya, pinapractice mo yan. Pero mas accepted o mas expected na yung baguhang mananampalataya ay magkalat. Pero pag ikaw ay matagal na, hindi na ini-expect na magkalat ka. Magiging pino ka na sa iyong pananampalataya. At magiging pino pa. Okay. So, first point is self-control. Kukontrolin mo yung iyong impulses, yung iyong desire sa iyong mga emosyon. Malungkot ka man o sobrang saya o galit ka man, kukontrolin mo yan. Para kanino? Unang-unang kasi mahal mo si Jesucristo na iyong Panginoon. Amen? Amen. Okay. Point number 2, discreet. Ngayon, di nyo na naabutan na kasi yung mga dati nagkaroon ako ng cellphone, una-una ko cellphone, college na ako, 5110. May tatlong klaseng ringtone yan. Yung standard, titit, titit, may special, titit, 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 discrete, tit, isa lang. Ano ba ibig sabihin ng discrete? Sabi ito, having or showing discernment or good judgment. Nagkakaroon ka ng tamang pagdidesisyon o paghuhusga sa tamang ugali. Lalo na pag sa iyong sariling pagsasalita. Isa bagay dyan is prudent. Okay? Pag magsasalita ka, di ba pag discreet sinabi doon sa Sa Nokia ringtone,
Pag special, ang ingay, titit, titit, titit. Pag sana, titit, titit. Pag discreet, tit. Isa lang. Ibig sabihin, pipiliin mo yung sasabihin. Hindi pipiliin dahil magiging plastic ka. Pipiliin mo kung ano yung tama sa Panginoon. Kaya hindi ka basta-basta magmumura na lang. Pag ikaw bigla ay nagulat, ay! Boom! Hindi ganon. Naman! Hindi ganon. Ba? Pat, 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 pat! Diba? Hindi ganon. At hindi ka na lang bigla na lang maninigaw, maninira, o talagang ibabagsak mo isang tao dahil nagkamali na lang bigla isang tao. Ano ka? Diyos? Yung Diyos nga mahinahon sa atin, kailan lang siya nagagalit pag matigas na ulo ng tao. Katulad ng mga Pariseo nun na alam nila yung tama at mali, pero pinagpipilitan nila yung mali. Kaya nagagalit yung Diyos para sa kanilang kabutihan, para mahimasmasan sila, pero hindi siya yung galit sa damdamin na talagang mapapatay na sila bigla. Binibigyan para sila ng warning. Pero tayo, hindi tayo basta-basta magsasalita ng kabastusan o magmumura o magagalit tayo at sisirain natin yung mood ng isang tao. Magagalit tayo kasi sa kapakanan ng isang tao. Kasi minsan kailangan ng diin yan. Pero yung sa puso mo gusto, concern. Kaya minsan mapapansin nyo, yung lalo na yung mga pastor na mataas na yung temperance. Magagalit sila pero maya-maya, kausap ka na maayos. Ano ba to? Krung-krung ba to? Hindi kasi talaga sila galit sa iyong personalidad. Galit sila sa ginagawa mo masama. Gusto lang nila itama yung mali mo. Ganon din yung mga magulang na talagang matured na matured. Sa alam niyo yung mga magulang na matured, pag nakakausap ko, hirap paluin ng anak pero kailangan ko paluin para hindi na nila ulitin ito. Kasi mahal ko yung anak ko eh. Ganon yun. So yung temperate, hindi ka basta-basta magsasalita. Okay? Sinabi yan dito, discreet. Proverbs 14 verse 20. Di ba temperate? Discreet sinabi ko is about same as prudent. The wisdom of the prudent is to understand his will. Yung kaalaman, yung mataling haga na temperate o yung prudent, ay alamin kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya siya nagiging temperate kasi inaalam niya yung kagusto ng Diyos. Kaya siya discreet kasi inaalam niya yung gusto ng Diyos. But the folly, yung mga mangmang, yung kalokohan ng mga mangmang ay pagkukunwari o panloloko. Manloloko ba kayo? Okay. Kaya kung gusto nyo maging temperate, maging discreet o prudent, dapat alamin nyo kung ano yung kagustuhan ng Diyos, ano yung ugali ng Diyos, kilalanan nyo mismo yung Diyos. Oo, ligtas na tayo, pero ilan ba sa atin ang mahilig mag-devotion, magbasa ng Biblia? O konti lang. Kaya importante yung discipleship na ginagawa natin. Discipleship na po ang ginagawa natin kung bakit tayo kinukulit ko kayo. Mag-sowin, mag-devotion, binibigyan ko po kayo ng devotion araw-araw. Pag siguro nakita niyo isang aking social media, dalawa talaga yung devotion ko doon. Meron talaga akong devotion na ako yung nagsasalita. Pero doon pa nga lang sa pinapabasa ko sa inyo, hindi niyo na mabasa eh. Paano pa kayo sa sinasalita ko ng mga tigka 7 minutes, 5 minutes. At sana nagde-devotion din kayo para sa sarili niyo. Pero ito ay para kayo ay maging discreet. Hindi kayo basta-basta ay taklesa yung taong yan, ayokong kausapin yan. Konting bagay kung ano-ano sasabihin ka agad, bungangera, bungangero. Di ba ang hirap kasama ng mga taong bungangera at bungangero? Konting bagay lang, kung meron lang kapagyarihan yung big, sugat ka na, patay ka na eh. Sa sobrang talim ng mga salita eh, na hindi man lang pinag-isipan. Di ba ang hirap kasama ng taong sobrang bungangero o bungangera? Ang hirap niyan. Kasi walang pigil eh. Walang wisdom eh. Walang karunungan ng Diyos eh. Tama ba ito para sa Diyos? Itong sasabihin ko. Nakakabuti ba ito para sa kapwa ko? O pwede ka pagalitan pero yung pagalit mo sa isang kapwa ay kabutihan niya. Kasi ayon sa salita pa rin ng Diyos ang sinasabi mo. Kaya sinasabi natin sa tao, alam mo makasalanan ka kapatid, kailangan mo tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Alam mo kapatid, mali yung ginagawa mo na nagiinom. Alam mo yung ganito ganyan, mali yan ayon sa salita ng Diyos kasi ayaw natin silang mapahamak. Kasi sinabi sa Bible, pag ikaw ay gumagawa ng mali,
laban sa Diyos, kahit ikaw ay ligtas na, pwede kang parusahan dito sa lupa para magtanda ka. Amen? Okay, hindi para ipahiya ka. Pero yung taong takleso, o taklesa, bungangero, walang pakialam yan. Walang sense na concern o pagsisikap para sa'yo. Gusto niya lang malabas yung galit niya o malabas yung emosyon niya sa iyo. Masaya man siya o galit. Ganun yun. At sinabi nga rin sa Titus chapter 2 verse 5, ito rin yan, indiscreet dito, para sa Greek word ng temperate yan. Sabi dito, discreet, sabi dito, Titus chapter 2 verse 5, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Sa mga kababaihan to. So itong salitang discreet o temperate, ginamit sa lalaki at ginamit din sa kababaihan. Kasi hindi pwedeng basta-basta lang tayo kumilos. Okay. So second point na yan. Third point. Amen? Oh, bilis tayo nga. 3 points na kasi magkita siya. Wala na. Oh. So temperate, sound in mind. Okay. Sound in mind. Ano yung sound in mind? Nasa tamang pag-iisip. Nasa tamang pag-iisip. Nasa tamang pag-iisip pa tayo. Ngayon sasabihin ng mga tao, simula na naging Kristiyano, sabi nila, pag ako yung magbasa ng Biblia, masisiraan ako ng bait. Siguro dahil itong mundo na to, yung kamunduhan na ito, hindi normal sa kanila ang pagsamba sa Panginoon. Hindi normal sa kanila na tayo ay kumakanta ng mga gospel songs. Normal sa kanila yung kumakanta na, ano ba yung kinakanta na yun? Yung tampo ba yun? Mga kinakanta-kanta ng selos. Diba? Yung mga alam na kanta ng mundo Diba ano pa? Yung pop-up doll. Mga alam ng mundo Ano pa? Diba? Yung 10 million, pambihirang kanta, nakakainis yun Ganda sana ng melody, pero may mura. Yun ang alam ng mundo Pero subukan mo kumakanta ka dyan ng Amazing Grace. Banal-banalan, no? Diba? Kumanta ka na, is it well with my soul? Uy, kinakanta mo! Ang baduy mo! Nasisiraan ka na ng bait. Pero sa mata ng Diyos, nasa tamang pag-iisip ka. Yan ang temperate. O, bilang isang Kristiyano, pag tinignan natin yung Matthew chapter 5, sinasabi dyan, pag ikaw ay peacemaker, ibig sabihin yung peace para sa Panginoon, pinahayag mo yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo. Ginagawa mo yung mga bagay para sa Diyos. Matthew chapter 10 din, sinabi din, dahil hindi kayo na iba, pag kayo ay ang alipin, at ang inyong Panginoon ay tinatawag na ganito, na hari o hari ng mga langaw, paano pa kayong mga alipin? Kasi para sa kanila hindi normal yan, puro kasamaan ng kamunduhan. Pero sa Diyos, yung tamang pag-iisip ay yung tamang pag-idesisyon. Kasi katulad niyan, pag ikaw ay walang sa tamang pag-iisip, kung ano na lang ang iyong nararamdaman, impulse mo, gagawin mo na lang kagad. Ay impulse natin pag tayo nasaktan, di ba manakit din? Di ba panakit na tayong tao? Di ba? Kanyari, sinaktan si ganito. Hindi naman sinasadya. Manununtok na lang rin bigla. Hindi naman nga sinasadya Di ba? May nakita nga ako sa TV, hindi sinasadya, ganito, nabangga siya ng isang motor. Dahil siya ay tumatawid sa pedestrian lane at yung motor naman napakalayo pa. Ay, hindi naman matindi yung pagkabangga kasi nakapreno yung motor. Alam mo yung ginawa ng motor, nag-drive ng motor? Pinagsusuntok pa yung tumatawid sa tamang tawiran. Baliktad! Diba? Impulses. Kaya ngayon, medyo yung mga walang book, diba? Itong 2024, nagsimula. Baka... hindi mo yan. Kaya mahaba yung pasensya niyan
Kaya maiiksi yung pasensya eh. Konting bagay, galit na galit eh. Asan lisensya mo? Diba? Siya na yung mali. Asan lisensya mo? Asan lisensya mo? Kaya tuloy yung isang nagmimix sa DJ, ginawa ng kanta eh. Natatawa tuloy ako sa kanta na yun. Yung parang, di ba, pagkakita na, may sira yung ulo nito yo. Kasi hindi siya nag-iisip ng tama. It's not in sound in mind. Impulses tsaka desires niya yung pinagawa. Pangalawa, pagkatulad din sa point number 2, hindi siya discreet. Hindi niya iniisip kagad kung ano yung sasabihin niya. Hihingi ka ng lisensya? Ano ka ba, police, trapiko? Ano ka ba, MMDA? Ano ka ba? Police patrol ka ba? Highway patrol group ka ba? HPG ka ba para manghingi ng lisensya? Hindi, yung mga pulis kayo, hindi kinukuha yung lisensya, yung mga HPG lang, tsaka mga traffic police lang eh. Pag yung pulis mo, hinihingi yung lisensya ko sa checkpoint, ay wag nyo po ibigay sa akin, hawakan nyo po, ipakita nyo po sa akin. Pero yung pag highway patrol group, pwede nilang kunin yan, at yung mga traffic police, tsaka LTO, pwede nilang kunin yan. Pero yung mag-pulis lang, hindi nila kukunin yan. Tapos siya, hindi nga siya pulis o ano man, akin na lisensya mo! Ganun pa yung mata eh. Dilat na dilat pa. Diba, pag nakita mo, matatawa ka talaga eh. Kasi, parang siyang sira sa ulo. Not sound in mind. Pag tayo po ay temperate, masasabihin tayo ay nasa tamang pag-iisip. Kasi may mga taong talagang konting bagay lang, galit na galit. Ay, huwag yung ano yan. Bipolar yung tao na yan. Pag sinabi mo bipolar yung tao, sobrang sayaw na ngayon, mamaya bigla ng PAH! Umuha ko sabihin! Galit ako! Oh, nagtatawaran lang tayo, isang segundo lang nakalipas, galit ka na. May ganong tao. Ay, may isip nyo doon. Kling, 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 kling. May kuliling. Not sound in mind. Kaya kayo para masabihan kayo na sa tamang pag-iisip, lalo na para sa mata ng Diyos, gawin nyo kung ano yung tama sa mata ng Diyos ng buong puso. Paano nyo malalaman yan pag hindi kayo nagpapadisciple? Dinidisciple kayo pero iniiwasan yung discipleship program. Mahirap yan. Mahirap yan. At yung temperate, minsan sabi mo not sound in mind kasi oo ka lang ng oo sa lahat ng bagay. Mamaya, maraming magaling manloko. Pag binabasa niyo po yung devotion natin, mag-ingat sa mga bulaang propeta. 4 na araw na devotion po yan. Ang gagaling po ng kanilang sinasabi. Sabi gano'n, katulad na ito. Alam nyo, sabi gano'n, dapat tayo ay maging mabait. Dapat hindi tayo basta-basta nagagalit. Pero minsan kailangan mong magalit. Kaya dapat hindi nyo pinagsisigawan yung isang tao. O hindi nyo pinapalo yung anak. Lalo doon yung pinapalo yung anak. Huwag nyo pinapalo anak nyo. Kalupitan yan. Pero pag binasa nyo yung Bible, sinabi doon ng Bible sa Proverbs, paluin nyo yung inyong anak pag mahal nyo sila. Bakit gano'n? Ibig sabihin, papaluin nyo para tumanda, hindi dahil sa galit ninyo. Diba? Ang ganda pakinggan. Pero mali pala sa salita ng Diyos. Pwede kayong maloko dyan. Kaya pinapabasa po natin yung Biblia lagi. Kaya may devotion po tayo lagi. Kaya kailangan tayo magdasal araw-araw. Para tama po ang ating ginagawa. Dasal ka nga na dasal pero hindi mo alam yung salita ng Diyos. Paano malalaman yung tama at mali? Ganun po iyon. Di pa kayo nagme-memorize ng verses. Pag in-implement po ulit natin, dapat may memory verse tayo of the week na dapat kabisado natin yan dating ng Sunday. Sabay-sabay tayo magre-recite. Nag-try tayo pero sa Bible reading pa lang, nagpak na tayo. This is the, kaya ko po sinasabi sa inyo, di ako galit pero out of concern. Ayoko pong maloko-loko tayo. At gusto ko po lumago po ang inyong pananampalataya, mas maging kaaya-aya po yung bawat isa sa inyo sa mata ng Diyos. Mas maging banal kayo sa mata ng Diyos. Para mas marami kayong mga crowns na makuha sa langit. Para makuha nyo din itong incorruptible crown, hindi nasisira itong pabuya na ito. O ligtas kayo, meron na kayong grasya. Alam nyo bakit sinabing grasya? Kasi hindi na tayo karapat-dapat na pumunta ng lahat. Okay na yun, napatawad tayo. Pero yung grasya pa nun, makakasama pa natin si Jesus.
Pero pag tayo pa ay naging temperate, magkakaroon tayo ng incorruptible crown. Isang biyaya na sobra-sobra pa ito. Anong gagawin natin sa crown? Reward! Woo! Meron akong award! Ay ginagawa ng mga 24 elders doon, ibibigay ulit sa Jesus. Kasi mahal na mahal nila sa Jesus. Doon sa langit. Ikaw may maibibigay ka pang putong sa iyong ulo. Yung crown na parang laurel dito para sa Panginoon. Kapag mahal na mahal mo yung tao, gusto mong bigyan ng papuyan, ng regalo. So, i-earn natin itong mga crowns na ito para sa pinakamama. Mahal niyo ba yung Diyos? Mahal niyo ba yung Diyos? Parang hindi. Mahal niyo ba yung Diyos? Amen. So, paghirapan natin ito. Hindi natin kakayanin to pag sarili natin. Umasa tayo sa lakas ng banal na Espiritu. So, pag kayo po, alam niyo na kayo nagkukulang. Sino nagkukulang pa dito? Para maging temperate. Ako, aminado ako dito. Lahat ba kayo aminado dito? Nakulang kayo sa pagte-temperate? Taas yung kamay ko sino? Amen. Pag-pray natin lagi. Practicein natin. Diba? Parang pag gusto natin gumaling sa isang bagay, pagpapraktisan po natin. Magsisimula tayo sa zero, pero karamihan sa inyo, ngayon, kung hindi lahat, sila yata yung hindi, ay hindi na magsisimula sa zero. Natutunan na siguro kayo sa high school o college na kayo. Amen? Siguro si Jacob nagsisimula pa lang sa tep-tep, di ko alam. Kasi sa mga bata, pero minsan mga mas bata, sila pa yung mas matindi yung pananampalataya. So let's pray to God. Lord, una sa lahat ako po ay nagpapasalamat na ginamit niyo po ako sa oras na ito maihatid po ang inyong salita. Pagtama po ang aking sinabi ayon sa inyong kasalutan, Panginoon. Naway hindi po nila sabihin magaling si Pastor mag-preach, kundi ang galing ng Panginoon. Dahil Panginoong Ama, sa inyo po lahat ng galing ng lahat ng mga gandang bagay. Salamat Panginoon sa paggamit niyo po sa akin. Patawarin niyo po Panginoon pag meron po nagawang mali o nasalitang mali sa oras na ito. Lord, lahat kami umaamin at aminado na kulang pa kami sa kasanayan para maging matatag, maging temperate. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging laging bukas sa lahat ng programa na binibigay niyo sa amin. Ayon din po ito sa inyong salita na kami ay talagang pagmumuni-munihan, iisipin ang inyong salita, inyong batas, buong araw, buong gabi. Kadalasan kasama rin po ako, Panginoon, nakakaligtaan ko pa magbasa ng inyong salita. Opo, nagbabasa ako ng devotion araw-araw. Ngunit Lord, minsan o kadalasan, Panginoon, sumasablay pa rin ako. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi na umasa sa aming sarili, kundi umasa lagi sa inyong lakas, sa lakas ng inyong katauhan sa banal na Espiritu. Marami po salamat, Panginoon, at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus.